Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Values Education GMRCE. Magandang buhay, mabuting tao sa mga mag-aaral na ikawalong baita. Dahil sa ESP, kay tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang paglinang ng positibong disposisyon bilang mamamayan. Quarter 4, Week 1. Narito naman ang lilinanging pagpapahalaga, values to be developed. Maingat na paghusga, prudence. Ang mga kasanayang pagkatuto, nakapagsasanay sa maingat na paghusga sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga sariling pananaw sa mga pangyayari sa bayan. Nakakikilala ng mga paraan ng paglinang ng positibong disposisyon bilang mamamayan. Naipaliliwanag na ang paglinang ng positibong disposisyon bilang mamamayan ay makatutulong sa pagtupad sa mga sariling tungkulin na sa bayan. Nailalapat ang mga paraan ng paglinang ng positibong disposisyon bilang mamamayan. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Paghusga, aksyon o proseso ng pagpapasya o pagbibigay ng opinyon tungkol sa sitwasyon o pangyayari batay sa obserbasyon at impormasyon. Disposisyon, tumutukoy sa likas na ugali, asal o pangkahalatang pananaw at saloobin ng isang tao sa buhay at sa kanyang kapaligiran, positibo man o negatibo. Tungkulin, gampanin o responsibilidad na dapat magampanan ng mamamayang Pilipino. Paninindigan, tumutukoy sa saloobin, panig at pagkilos hinggil sa isang argumento o pagtatalo. Mapanagutan, tumutukoy sa isang taong handang panindigan ang tungkulin na kaatang o ipinagkaloob sa kanya. Narito ang paraan ng paglinang ng positibong disposisyon bilang mamamayan. Ang Pilipinas ay humaharap sa maraming isyu o pagsubok tulad ng kahirapan, korupsyon, polusyon, inflasyon, edukasyon, kalusugan at marami pang iba. Samut-sari ang maririnig natin sa mga opinyon at pananaw ng marami hinggil dito. Ang pagkakaroon ng opinyon, pananaw at katatanungan sa mga isyong kinaharap ng lipunan ay sumasalamin sa disposisyon na meron tayo sa mga isyong ito bilang isang mamamayan. Ang disposisyon o disposition ay tumutukoy sa likas na ugali, asal o pangkahalatang pananaw at saloobin ng isang tao sa buhay at sa kanyang kapaligiran, positibo man o negatibo. Ngunit sa kabila ng mga negatibong pangyayari, marami pa rin ang mga positibo. Walang patutunguhan ang negatibong pag-iisip kundi pagkadismaya sa halip na pagkamangha sa kung papaano tayo nabibigyan ng pagkakataon na mapaunlad ang ating mga sarili at ang ating bansa. Walang mararating ang mga negatibong pananaw sa ekonomiya kung hindi natin ikokondisyon ang ating kaisipan na meron tayong dapat gawin sa mga negatibong bagay. Bilang isang mamamayan, tayo ay may tungkulin at responsibilidad na kailangan tuparin. Hindi lamang tayo magiging tagapagmasid ng mga pagbabago sa lipunan, kundi inaasahan na tayo magiging aktibo sa pakikilahok upang mapagbuti ang kalagayan ng ating lipunan.
Makakamit lamang natin ito kung tayo ay magkakaroon ng positibong disposisyon bilang isang mamamayan. Ang positibong disposisyon ay tumutukoy sa positibong pag-uugali, pananaw at saloobin sa mga hamong kinaharap. Sa pamamagitan nito, makakamit natin ang positibong pagbabago na ating inaasam. Paano nga ba malilinang ang ating positibong disposisyon bilang isang mamamayan? Napaisip ka ba? Una, maniwala at magtiwala sa Diyos. Malaki ang papel na ginagampanan ng relihiyon o paniniwala sa paghubog ng pagkatao. Dahil ang mabuting salita ng Diyos ay nagsisilbing gabay upang mas maging mabuting tao ang isang nilalang at kung paano niya titignan ang mga bagay na kanyang nararanasan. Ikalawa, magkaroon ng kamalayan sa sarili. Ang kamalayan sa sarili o self-awareness ay mahalaga sa personal o pansariling pag-unlad. Ang pag-unawa sa ating sarili ay mahalaga sa pagpapabuti ng ating sitwasyon at pananaw sa buhay na madalas na tinutukoy bilang sukatan ng ating kaligayahan. Ikatlo, magkaroon ng kamalayan sa mga isyung panlipunan. Nararapat na magkasamang buuin ng pamahalaan at ng mga mamamayan ang solusyon sa mga suliraning kinakaharap ng lipunan. Mangyayari lamang ito kung ang mamamayan ay may kaalaman at kamalayan sa mga isyung panlipunan. Ang kamalayang ito ang magtutulak sa mamamayan na aktibong makilahok sa mga hakbanging magbibigay katugunan sa maraming isyung panlipunan. Ikaapat, magkaroon ng malinaw na bisyon o vision. Ang pagkakaroon ng malinaw na bisyon sa buhay ay makatutulong sa atin na maunawaan ang ating layunin sa buhay bilang isang mamamayan. Ito rin ang gagabay sa ating mga kilos at desisyon sa buhay. Ang pagkakaroon din ng malinaw na bisyon ay makatutulong na maunawaan ang mga pangyayari sa paligid at magkaroon ng malinaw na pananaw dito. Ikalima, maging bukas at kritikal ang pag-iisip. Ang isang tao na may bukas at kritikal na isipan ay nakakaiwas na kumiling sa isang panig lamang dahil siya ay mapanuri sa kanyang mga nakikita, nadidinig at nararanasan. Sa pamamagitan nito, nakakahanap siya ng pinakamabuting solusyon sa suliranin ng sarili, pamilya, paaralan o pamayanan para sa kabutihan ng lahat. Ika-anim, pagtanggap sa mga pagbabago. Ang pagtanggap at pag-adapt sa mga pagbabago ay isa sa mga mahalagang kasanayan na kinakailangan ng tao sa kasalukuyan. Mahalaga na tanggapin na may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin at mas pagtuunan ng pansin ang mga bagay na kayang solusyonan. Narito naman ang pagsasakilos ng mga paraan ng paglinang ng positibong disposisyon bilang mamamayan. Tungkulin ng mga mamamayang Pilipino ang mag-ambag sa pag-unlad at pagtamo ng isang makatarungan at maayos na lipunan. Kung gayon, tungkulin natin ang lumahok sa mga gawaing pansibiko at civic engagement. Maisasagawa ito sa pamamagitan ng pagsasakilos ng ating positibong disposisyon bilang isang mamamayan. Dahil nasa ating mga kamay ang susi ng pagbabago ng ating lipunan. Nararapat lamang na baguhin ang mali o negatibong pananaw na pamahalaan lamang ang may tungkulin na bigyang solusyon ang mga isyong panlipunan.
na sila ay ating inihalal upang bigyan katugunan ang lahat ng ating pangangailangan at wala na tayong gagawin bilang isang mamamayan. Paano nga ba natin maisasakilos ang mga paraan ng paglinang ng positibong disposisyon bilang mamamayan? Napaisip ka ba? Una, magdesisyon ng tama at maging maingat sa paghusga. Magdesisyon ng tama, nasa lugar at naaayon sa kalagayan na kung saan mas nakakalamang ang tama sa maling pananaw. Tandaan na pag-isipan ng maraming beses bago gumawa ng isang desisyon at ihanda ang sarili sa anumang kalalabasan ng bawat pangyayari, sa pinakamalalim man o sa pinakamaganda. Maging balanse sa pagpasya dahil ang pagsasakatuparan ng negatibong pananaw ay walang kahihinatnan. Ikalawa, maging bukas sa pakikipagkomunikasyon. Malinaw na makipagpalitan ng mensahe sa kapwa upang lubos na maunawaan at mapabatid ang mensaheng nais ipabatid. Maging bukas sa pagtanggap ng opinyon ng iba sa pamamagitan ng pakikinig at pag-intindi ng kanilang disposisyon sa buhay. Ikatlo, maging mapanagutan sa lahat ng kilos. Ipakita ang pagiging responsable sa pagtupad ng mga batas, regulasyon at pagtulong sa pagpapabuti ng komunidad. Ito ay dapat na ipinapakita hindi lamang sa kilos, pati na rin sa intensyon. Ayon nga kay Aristotle, ang kilos o gawa ay hindi agad mahuhusgahan kung ito ay mabuti o masama. Ang pagiging mabuti o masama ng isang kilos ay nakasalalay sa intensyon o dahilan kung bakit ito ginawa. Ikaapat, maging maalam at impormatibo sa mga isyu ng lipunan. Magbasa, makinig, manood at magmasid sa nangyayari sa paligid at paunlarin ang kakayahang mag-isip ng kritikal at maunawaan ang iba't ibang perspektibo sa lipunan upang magkaroon ng kamalayan patungkol dito. Ikalima, magkaroon ng paninindigan sa buhay o isyong panlipunan. Isang kahangahangang katangian ng isang tao ay ang pagkakaroon ng paninindigan. Sa pamamagitan nito, hindi siya madaling paghinaan ng loob at matibay ang kanyang disposisyon sa buhay. Ang pagkakaroon din ng posisyon ng isang tao sa isang particular na issue ay hinuhubog ng kanyang mga pagpapahalaga, mga prinsipyo at paniniwala, gayon din ng kanyang mga nalalaman tungkol sa nasabing issue. At dahil dito, hindi maiiwasan na magkaroon ng kanya-kanyang pananaw tungkol sa mga issue. Kalimitan, nagiging matagumpay at tunay na leader ang isang taong may ganitong katangian. Narito ang mga references natin para sa aralin na to. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam!